Daniel Vega, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana namatay si Clara. Sophie. Ipinagbili ako ni Daniel Vega. Ipinagbili niya ako. Mula sa Grupo Imperial. Kay Ginoo Torres. At kay Ginoo Ramos. Sophie. Ang iyong kinabukasan. Dapat kang maging masaya. Masaya. Daniel Vega. Papatayin kita. Ay, Clara. Papatayin kita. Papatayin kita. Marcos, narinig ko na mamayang gabi, sa social gathering na pupuntahan natin, puro mga taga-mataas na lipunan ang dadalo. Mukhang mamayang gabi, makakapangakit ako ng isang high-class na babae. Puno ang buong lungsod ng iyong mga utang na pag-ibig, hanggang sa mga sosyalidad ay pinangahas mo pa. Hindi ka ba natatakot na palayasin ka ni tatay? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Malinaw na sinabi ni tatay, na ang yaman ng pamilya Vega ay mapupunta sa akin. Paano niya ako palalayasin? Marunong ka bang magmaneho o hindi? Mula sa sandaling ito, ako ang magiging sosyalidad ng lungsod Simoy. Lalapit ako sa iyo. Lalamunin ka. Gigibain ang iyong pamilya. At sisirain ang iyong reputasyon. Paumanhin, Ginoo. May konting sira ang sasakyan ko. Paano kung magpalitan tayo ng kontak? Sabihin mo sa akin kung magkano ang pinsala. Ayos lang, mga maliliit na bagay lang yan. Tara, magpalitan tayo ng kontak. Sofia Herrera. Magandang pangalan. Ako si Daniel Vega, Direktor General ng Grupo Vega, at ang magiging tagapagmana ng pamilya Vega. Paumanhin, Ginoo. Kailangan ko pang pumunta sa isang social gathering sa lungsod Simoy. Kailangan ko nang umalis. Social gathering. Iyon mismo ang inoorganisa ng pamilya ko. Pwede tayong sabay na pumunta. Daniel. Nagsasama ka na naman. Anong pamilya po kayo, Binibini? Ito siguro ang Batang Vega, na nagtatag ng Grupo Imperial, ang nangungunang kumpanya sa lungsod Simoy. Ang Big Fish, Marcos Vega. Sana hindi niya maisip na ito ay isang setup. Ang aking ama ay isang siyentipikong aerospace. Nagre-research sa larangan ng aerospace. Ang aking ina ay isang pianista. Kakakabalik ko lang mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Tinanong ko lang kung anong pamilya ka. Bakit ang daming detalye? Marcos, hoy, kakauwi lang sa bansa ni Sophie. Kawawa naman, hindi pa siya masyadong gamay sa mga patakaran dito. Ang gulo-gulo ng mga yan, di ba? Tara na, Sophie, ang pagkikita ay swerte lang yan. Sasamahan kita. Salamat, Marcos. Ito ang pinakabagong modelo ng Chanel. Isang kwintas na perlas. Ano sa palagay mo? Ang galing, di ba? Ay, ang ganda. Lorena, ang bagay sa'yo ng kwintas na ito. Ganyan talaga ang numero 1 sosyalidad ng lungsod Simoy. HMM. Mukhang ang event ngayon ay para humanap ng mapapangasawa. Para kay Daniel Vega, ang tagapagmana. Lorena, ikaw rin ba? Para kay Batang Vega. Wala akong interes sa duwag na yun. Ang target ko ay ang kuya, si Daniel Marcos. Dumating na ang mga Batang Vega. Paano siya sama-sama sa dalawang magkapatid na Vega? Sino yan? Sa buong bilog ng sosyalidad sa lungsod Simoy, hindi ko pa siya nakikita. Baka nakapasok lang ng libre. Impostor. Marcos, matagal na. Binibini Herrera, nakadikit pa rin ang sticker ng sapatos mo. Totoo. Ang dakilang sosyalidad ng lungsod Simoy, si Binibini Herrera. Hindi man lang matanggal ang sticker ng sapatos. Baka naman. Balak mo bang isauli? Ha. Ang totoo, hindi ko binili ang sapatos na ito. Regalo sa akin ng kaibigan kong taga-disenyo, si Pierre, bilang graduation gift.
Ang dami kong graduation gifts, kaya ang unang sapatos na nakita ko ang isinuot ko. Si Pierre ay isang top tier na designer sa France. Paano ka naman binigyan niya ng sapatos? Talaga? Si Pierre ay isa lamang. Kasamahan ko sa research. Kahit na sikat siya dito. Bago ako umuwi, nagkita kami sa isang colloquium. At ikaw, paano mo nakilala si Pierre? Binibini Sans, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nag-aral ako ng design sa ibang bansa mula pagkabata. Si Pierre ay isa lamang sa akin. Maraming kontak at iyon lang. Binibini Sans, baka hindi kayo masyadong pamilyar sa mga international circles. Kung sakaling pupunta ka sa France, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Sino ba ang may pakialam doon? Sinabi ko na sa'yo, lumayo ka kay Daniel. Hindi siya mabuting tao. Binata Vega, nag-aalala ka ba sa akin? Hindi naman. Daniel, nasira ang kotse ko. Maaari mo ba akong ihatid sa bahay mamaya? Siyempre, walang problema. Sa direksyong iyon. Salamat sa gabing ito, Daniel. Nakarating na ako. Ito ang Tahimik na Look, ang pinaka-eksklusibong subdivision sa lungsod Simoy. Dito ka nakatira. Ito ay pansamantalang villa lamang na iniwan sa akin ng aking ama. Medyo masikip para sa akin. Sa lalong madaling panahon, lilipat ako sa isang independent house. Wow, hindi ka lang maganda. Mayaman ka pa pala. Talagang nakakita ako ng kayamanan. Sige. Sophie, ikinagagalak kitang makilala ngayong gabi. Binibini Herrera, nakauwi na po kayo. Aalis na ako. Ah, ang galing mo. Hindi ko inaasahan na ang aking kasanayan sa Photoshop ay napakahusay at walang nakapansin. Sandali. Kailangan kong isauli ang mga damit. Papasara na kami. Hindi. Kung bukas mo ito isasauli, magbabayad ka pa ng isang araw. Isauli ko ngayon. Nasubukan ko na ito. Binata ka, kaya mong gawin ang kahit ano. Bakit kailangan mong magpanggap na mula sa mataas na lipunan para makahuli ng mayaman? Paano mo napunit ang dust protector ng sapatos na ito? Babawasan kita ng 200. Hoy, pero wala naman iyan kundi isang dust protector. Ididikit ko ulit yan at ayos na. May pagkasira ang mga sapatos. Wala pang 800. Ano-ano ang sinasabi mo? Halos hindi ko pa nagamit. Paano masisira? Wala akong pakialam kung saan ka naglakad. Sira ang mga sapatos, kaya binabawasan kita. Alam kong may pagkasira ang kotse, pero hindi dapat sakop yan ng kumpanya ng seguro. Hindi, ang kumpanya ng renta ng kotse, hindi ba dapat ang sumagot sa normal na pagkasira? Ano? 100,000.
Ay, hindi. Ang sinasabi ko, ang kumpanya ng seguro. Ang dapat magbayad kung nabayaran ko na ang seguro. Bakit ako ang magbabayad? Clara, papagbayarin ko ang basurang yan. Sa kanyang ginawa. Kumagat sa pain. Sophie, huling gabi na, hindi ka pa natutulog? Hindi. Kakatapos ko lang mag-yoga. Kailangan ko pang ipadala kay nanay ang mga practice sketch ko ngayon. Ang ating Sophie ay talagang maraming talento. Sophie, miss na miss kita. Pwede ba tayong mag-video call? Sophie, simula nang maghiwalay tayo kanina, miss na miss kita, hindi ako makatulog. Ang gusto ko lang ay makausap ka, magkwentuhan, at marinig ang boses mo. Sa totoo lang, nagustuhan din kita. Talaga, paano kung tayo? Pero, ang totoo, mas gusto ko na magsimula tayo bilang magkaibigan. Okay, 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 okay. Hindi ka pa ba natutulog? Hating gabi na. Batang Vega, magandang gabi. Binibini Herrera, kurtina yan, di ba? Bakit kaya ito gumalaw? Baka yung internet connection sa bahay. Hindi masyadong maayos, bumagal. Ang internet connection sa bahay ni Binibini Herrera, may problema rin, dapat ipatingin ko sa mayordomo. Salamat sa paalala, Batang Vega. Daniel, hating gabi na. Bukas, pupunta ako sa ang pribadong sirkulo para makipagkita sa mga kaibigan. Okay, okay, okay. Magandang gabi, Sophie. Magandang gabi. Bukas, merienda sa ang pribadong sirkulo. May sasali ba sa group photoshoot? 700 at 78 euro bawat isa. Wow! May time limit ba? Walang time limit. Pero, kailangan kong magpanggap kayong mga pinakamatalik kong kaibigan. Ipapakilala ko kayo sa mga mayayamang lalaki. Sasali ako. Sofia Herrera, pahiram ng bag mo, pikturan ko lang. Sige, pikturan mo. Pagdating ng mga tao, tingnan natin kung kaya ninyo. Walang problema. Hoy, Sofia Herrera, hindi kaya peke ang bag na ito, parang hindi tugma. Sa normal na distansya sa lipunan, mukha namang tunay. Ay, alam na alam mo pala, ang galing mong pumili ng mga peke. Ang gwapo. Pero bakit sumama rin si Marcos Vega? Sophie. Mga kaibigan mo ba silang lahat? Kakakabalik ko lang sa bansa at nakipagkita ako sa mga kaibigan para magkwentuhan. Binibini Herrera, kung gusto ninyong maglibang, maaari ninyo akong isama. Anong ginagawa mo dito? Ayos lang, Batang Vega. Ang daming tao. Ang saya. Gusto ko ring makipagkaibigan. Ang galing, Sophie, alam kong nag-aral ka ng design. Ang kaibigan kong si Coco, ay dalubhasa sa mamahaling gamit, kayong dalawa, ay siguradong magkakasundo. Binibini Herrera, ikinagagalak kitang makilala, ako ay isang tagapagtasa ng mamahaling gamit, Coco. Coco, ikinagagalak kitang makilala. Binibini Herrera, narito ang inyong bag. Ang bag ko. HMP. Ako mismo ang magsiyasat nito. Tingnan natin kung ikaw ay isang tunay na sosyalidad, o isang peke lang. Coco, ano ang problema sa bag mo?
Ang bag ni Binibini Herrera ay tunay na orihinal. Pero, hindi ko matukoy kung anong tatak ito. Sophie, hindi kaya palsong bag ang dala mo. Imposible naman. Si Sophie ay isang sosyalidad. Paano siya magdadala ng palsong bag? Binibini Herrera, maaari ko bang tingnan ang iyong bag? Hindi. Sophie. So, inaamin mo na ang iyong bag. Ay peke, ni hindi mo nga ito pinapahawak. Bigla-bigla na lang kayong sumulpot sa aking merienda. At ngayon, ang bag ko pa ang inaatake ninyo. At gusto pa ninyong umiti ako sa inyo. Sophia Herrera, palsong bag ang dala mo, tapos ang yabang mo pa, ang kapal ng mukha mo. Sophie. Siguro si Lorena ang may gawa nito. Hindi niya kasi naiintindihan ang mga bagay na ito. Kaya kanya binibintang. Pero iba si Coco. Siya ay isang kilalang profesional sa industriya. Tiyak na makikilala niya kung anong tatak ang iyong bag. Paano natin malalaman ang tunay sa peke? Ang may tatak ay tunay. Ang walang tatak ay peke. Siyempre, Paano naman ang sosyalidad? Sosyalidad ang tawag sa taong may mamahaling gamit at ang gumagamit ng mga abot-kayang bagay ay mahirap. halata naman. Ayon sa sinabi ni Binibini Sans, ang akin ay isang falsifikasyon dahil hindi ito galing sa Hermes o sa Chanel. Ito ay likha ng disenyador na si Linda. Linda. Ang tinutukoy mo ba ay ang disenyador na si Linda na hindi kailanman nagpapakita sa publiko na ang mga disenyo ay napakamahal sa ibang bansa at hindi kayang abutin? Ang bag na ito ay may natatanging estilo ni Linda. Pero ang mga likha ni Linda ay hindi kailanman ipinamamahagi sa buong bansa. Paano mo ito nakuha? Paano kung ang problema ay kayo ang hindi umaabot sa kanyang antas? Umalis na tayo. Hoy, Sophie. Sophie, ang ganda-ganda mo ngayon. Talagang ipinaghiganti mo ang mga kaibigan natin. Pero, paano mo nagawang pekehin ang disenyo ni Linda, yung Coco na yun, hindi man lang napansin? Siyempre, hindi niya mapapansin yon dahil ito ay disenyo ni Linda talaga. Ha, disenyo talaga ni Linda to. Dahil ako si Linda. Bitawan mo ako. Aalis na ako mag-isa. Nakikiusap ako sa'yo. Tingnan mo ang mga disenyo ko. Gusto ko talagang maging isang disenyador. Ang mga disenyador sa kumpanya namin ay kabilang sa ang elite, hindi basta-basta ang pwedeng pumasok. Bigyan mo ako ng 3 minuto para maipaliwanag ko ang konsepto ng disenyo ko. 3 minuto. Napakahalaga ng 3 minuto ko. Kaya mo bang bayaran yon? Pero, maganda naman ang mga disenyo mo. Paano kung maging online na asistante mo na lang ako? At ako ang gagawa ng mga disenyo mo? Gusto mo maging ghost designer kita para nakawin mo ang mga karapatan ko. Ang mga karapatan. Hindi mahalaga ang mga karapatan. Ang mahalaga ay, na ang gawa mo, ay magtatagumpay kasama ko kapag nakilala ka na. Makikinabang ka rin. Hindi kailanman. Hello, sentro ng Alta Moda sa Paris po ba ito? Gusto kong magsumite ng disenyo. Pwede mong ipadala. Pero ang gawa mo, ay pwedeng ibenta lang sa ibang bansa. Hindi pwedeng ipamahagi sa lokal na merkado. Ayos lang, kailangan ko lang ng isang pagkakataon. Sige, ang pangalan mo? Linda. Sakay na sa kotse. Binibini Herrera, huli na ng gabi at nag-iisa ka sa kalye. Nasaan ang iyong driver? Hindi ba siya dumating para sunduin ka? Gusto ko lang mag-ikot ng mag-isa. Pero, Batang Vega, huli na ng gabi, bakit mo gustong sumakay ako sa sasakyan mo? Gusto ko lang magpayo ng isang bagay. Lumayo ka kay Daniel. Para sa kanya, isa ka lang pansamantalang libangan. Isang simpleng laro. Nag-aalala ba ang Batang Vega sa akin? Si Daniel ay isang babero. Inaalala ko ang reputasyon ng aking pamilya. Talaga? Pero, Batang Vega, paano mo malalaman kung sino ang maglalaro sa kung sino?
Batang Vega, nakahilig ang iyong kurbata. Ang target ko ay si Daniel. Labis akong interesado sa kanya. Tungkol naman sa iyo, wala akong interes. Sophie, may oras ka ba bukas ng gabi? Bukas ay kaarawan ko. May nakatakda akong pagkikita sa Hotel Tanawin para ipagdiwang ito. Sasama ka ba? Si Clara mismo ay sa kaarawan ni Daniel, kung saan siya pinalasing at ginahasa. Daniel, ulitin mo ba ang parehong galaw? CJ, bukod pa riyan, ito ang magiging unang kaarawan na ipagdiriwang natin ng magkasama. Talaga, ang galing. Tara, Sophie, uminom ka pa ng isa. Daniel, talagang hindi na ako makakainom pa. Nahihilo na ako. Sophie, nag-aalinlangan ka ba sa akin? Magkapareho tayo ng klase sa lipunan. Isang perpektong magkapareha. Kaya, kung may mangyari man, natural lang yon, di ba? Hindi. May nakausap na akong mga kaibigan para maghapunan. Talagang hindi na ako makakainom pa. Kung hindi ka iinom, paano ako magkakaroon ng pagkakataon? Sige. Kaya, ang huling baso. Halika, pagkatapos ng basong ito, dadalhin kita sa mga kaibigan mo. Pero ikaw rin ay dapat uminom. Daniel, pupunta muna ako sa banyo. Sige. Hoy, sasamahan kita. Pero isang baso lang naman ang nainom ko. Kainis na Daniel Vega. Pinainom niya ako ng sobra. Paano ka naglakas loob na uminom ng ganyan karami, kasama si Daniel? Gusto ko. Pwede kang nagkagusto kanino man, pero nagkagusto ka sa basurang yon. Paano kung ikaw ang gusto ko? Mukhang interesado sa akin itong si Marcos Vega, at kung kaya ko, maghasik ng away sa pagitan ng magkapatid na Vega, at mag-away sila, hindi masama sa akin yon. Magpahinga ka. Huwag kang umalis. Lasing ka na. Gusto mo ba ako? Ako. Dito ka na lang sa tabi ko, please. Ang dami mong nainom. Kung sasamantalahin ko ang kalagayan mo ngayon, hindi na ako magkaiba kay Daniel. Baka hindi ako sapat na kaakit-akit. Pero itong si Marcos Vega ay tunay na isang ginoo. Gusto mo ba ako? Batang Vega, nag-aalab ka na. Ang hindi mo makuha, yun pa ang pinakakanais-nais. Marcos, nandyan ka ba? Ako mismo ang naghanda ng mga panghimagas. Nasa kwarto mo ba?
Wala siya, pasok ka. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Marcos? Sobrang nakainom ako kagabi. Nakasalubong ko ang Batang Vega. At dinala niya ako sa bahay nila. At tungkol sa nangyari, wala rin akong maalala. Malandi ka. Naglakas loob kang mangakit kay Marcos. Hindi mo ba narinig ng maayos? Ang Batang Vega ang nagdala sa akin. Kung gusto mong malaman ang nangyari sa amin, tanungin mo ang mahal mong Marcos. Sofia Herrera, naglakas loob kang mangakit sa lalaki ko. Babayaran mo to. Sophie, mag-focus ka lang sa pagtupad ng mga pangarap mo. At mag-concentrate sa pag-aaral ng alahas disenyo. Habang nandito ako, magkakatotoo ang mga pangarap mo. Salamat, Clara. Clara, magtiis ka, pakiusap. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Hindi na ako mabubuhay. Hindi ako minahal ni Daniel Vega. Ang gusto niya ay magpakasal sa isang sosyalidad na kapantay niya. Bakit hindi niya ako gusto? Hindi niya ako gusto. Clara. Ginoo Vega, ang disenyador ng koleksyon TR, si Binibining Linda ay nandito ngayon. Pwede kayong magkita kung gusto ninyo. Ang kakaiba naman, kanina ko pa siya nakita rito. Wala namang problema kung wala siya. Pasalamatan mo siya sa kanyang pagsisikap. Natuwa ako. Kaya't magpapatuloy ang ating pakikipagtulungan gaya ng dati. Nan. Hanggang sa ngayon, hinahangaan ko talaga ang talento ng disenyador na si Linda. Sa pagkakataong ito, napakahirap. Para mapagawa ko sa kanya ng isang disenyo, gusto na gusto ko siyang makilala. Kaya siya pala, ang lihim na nagpupondo sa akin. Isang bitag na hapunan. Lorena, talagang first class kang assistant. Lorena, hindi na kailangan. Sa totoo lang, hindi ko naman inisip. Hindi. Huwag kang ganyan. Sophie, naging tanga ako. Kung hindi mo ako ipagpapalit, uminom ka pa ng kaunti kasama ko. Hindi na ako makakainom pa. Sophia, dahil sa paghahangad sa hindi mo pag-aari, ngayon, ibabaon kita. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Huwag mo akong biguin. Gawin mo ang gusto mo. Mag-enjoy ka ng ayon sa gusto mo. Huwag kang mag-alala, Lorena. Lorena, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Sofa? Wala akong kaalam-alam. Pero kasama mo siyang lumabas. Nasaan na siya? Marcos, hindi pagkakaunawaan lang ito. Ako. Kasi uminom ng sobra si Sofia, at umakyat siya para magpahinga. Saan na siya? Sabihin mo na. Oras na. Sa banda roon, mga ganoon. Marcos, nakita mo rin siya, yung Sofia Herrera na yun. Paano nangyari na si Daniel Vega? Pero tayo. Nakakaloka. Inaasahan ko na yan, wala talagang kwenta ang mga lalaki.
Elena, buti na lang nandito ka. Ngayon, si Daniel Vega na lang ang natitira. Sophie, anong problema mo? Sophie, sinadya mong magpatawag sa akin ngayong gabi, di ba? Ang init dito. Mainit, di maghubad ka. Mga hayop na lalaki. Elena, salamat. Ngayon, hayaan mo sa kin. Sige. Daniel Vega, kung hindi lang dahil hindi pa tamang panahon, pinatay na kita. Hindi. Sophie, huminahon ka. Pangako ko, pakakasalan kita. Sinisiguro ko sa'yo, pananagutan ko to. Sinamantala mo ang kalagayan ko. Marcos Vega, baliw ka ba? Bakit mo ako sinuntok? Hindi naman sinabi ni Sophie na ayaw niyang pakasalan ako. Pareho lang, basta't hindi makikialam si Sofia Herrera. Sa pagitan namin ni Marcos, okay lang lahat. Pero, hindi mo rin naman karapat-dapat ang lahat ng ito. Sofa Herrera, kung ayaw mo sa kanya, huwag kang magpakasal dahil lang sa sasabihin ng iba. Gusto kong pakasalan si Daniel Vega. Marcos. Sophie, huwag kang mag-alala. Pangako ko sa'yo, ituturing kitang reyna habang buhay. Daniel Vega, ang iyong bangungot nagsisimula na. 6,000 kada buwan. Talagang magre-rent ka sa tahimik na look. Malapit nang magpakasal sina Daniel Vega at ako. Kailangan ko ng bahay na akma sa kanyang estado. Sige, may nakita na ako para sa'yo. Ligtas at pribado. Gusali 7, Zone A. Pinadala ko na sa'yo ang door code. Nakatira sa ibang bansa ang may-ari. Ayos. Kapag nakalipat na ako sa bagong bahay, dalawin mo ako. Siyempre naman. Sophie, 6,000 kada buwan ang bahay. Iba talaga, ano? Pwede kayong mag-post sa social media. Pagpapanggap, maghahanda ako ng hapunang tsaa. Bawat isa sa inyo. 25 euro lang. 25 euro para sa buong hapon. At may accessories pa para sa pagpapanggap. Sulit na sulit. Pwede bang matulog dito? Ngayong gabi, gusto ko siyang tawagan sa video call. Sa aking nobyo na anak mayaman. 60 euro bawat gabi ang pagtulog dito. Mayroon kaming mamahaling jacuzzi, Hermes na carpet, at serbisyo ng pagpapanggap na may Burberry na pajama at iba pa. E di ako rin, matutulog ako ngayong gabi. Limitado lang ang pwesto. 4 na tao lang ang pwedeng matulog bawat gabi. Unang dumating, unang makakakuha. Sige. Ang galing naman ito. Sa isang buwan lang, mababawi mo na ang puhunan. Paano kung mahuli tayo? Pero mga kaibigan ko sa mataas na lipunan ang mga yon. Paano nila tayo madidiscover? Bubuksan ko na ang pinto. Ano nang ginagawa mo rito? Nandito ako para magproposisyon sa'yo. Sophie, gusto mo bang pakasalan ako? Magpakasal na sila. Magpakasal na sila. Tinatanggap ko. Ang daming tao. Haha, pasensya na, Sophie, nagmadali ako. Lahat ng itong nakikita mo, ito ang mga regalo sa kasunduan na inihanda ko para sa'yo. Kahit anong gusto mo, bibilhin ko para sa'yo. Sobra na ito. Nandito pa ang mga kaibigan ko. Baka gusto mo munang umalis? Sige, naalala ko, Sophie, sabi ng nanay ko, na sa susunod na linggo ay mag-aayos kami ng hapunan kasama ang aking mga biyenan. Kaya siguraduhin mong imbitahin mo sila. CJ. Gagawin ko ang lahat para makapunta sila. Aalis na ako. Ilset.
Wow! Sophie, pwede ba akong kumuha ng litrato nito? Dalhin mo ang mga bag na ito sa isang second-hand shop at bibigyan kanila ng mahigit 10,000 euro. Kunin mo at kuhanan mo ng litrato. Sophie, ikaw. Marami pa bang kaibigan ang nobyo mo na mga mayayamang binata? Pero ano nang ginagawa mo dito? Hiniling niyang pakasalan mo siya. Ang ganda-ganda, di ba? Bakit hindi na lang kayo umuwi ngayon? Bukas na lang tayo magkita. Dumating ang Batang Vega para makipagkita sa atin. Ano ang karangalan para sa akin? Siguro ngayon dapat kitang tawagin. Bayaw. Hindi ako pumunta para batiin ka, kundi para imbitahan kang maging ang disenyador ng aking alahas. Ay naku, Sofa Herrera. Ito ang pinakahinahangad mo noon. Pasensya na. Pero sa ngayon, hindi ako interesado. Kung gayon, maaari mo ba akong gawan ng pabor? Batang Vega, kung gusto mong tulungan kita, kailangan mong ipakita ang iyong mabuting hangarin. Para sa bawat isa, babayaran kita nito. 100,000. Parang nagbibiro ka lang, kahit man lang 200,000. Ang sabi ko, 1,000,000. Heto ang 10. Bibigyan mo ako ng 10,000,000. Pero kailangang magustuhan ko ang mga pagbabago. Huwag kang mag-alala, Batang Vega. Ginagaranti ako sa iyo na magiging kontento ka. May iba pa ba? Sofa, kahit wala si Daniel Vega, maaari kang magkaroon ng isang kamanghamanghang buhay sa pamamagitan lamang ng iyong talento. Pero nahuhulog na ako sa kanya, kay Daniel Vega. Iginagalang ko ang desisyon mo. At ikaw, hindi ka pa aalis? Mananatili ako rito para magbantay. CJ, kung gusto mong personal na magbantay, aalis na ako. Well, ang iyong estilo ng disenyo ay halos kapareho ng isang disenyador na nagngangalang Linda. Magkamukha talaga. Sa disenyo, lahat ay magkakaugnay. Nagtataka ako, kailan ka nagsimulang mag-aral ng disenyo? Noong ako ay 18. Para maging totoo, nag-aral ako ng disenyo ay dahil sa isang tao. Sino? Clara. At ngayon? Sa kasamaang palad, hindi ko na muling makikita ang araw na isusuot niya ito. Ang mga taon na nag-aral ako ng disenyo ay ang pinakamasasaya sa buhay ko. Ang pangarap ko noon ay magdisenyo para kay Clara ng isang singsing sa kasal na para lamang sa kanya upang gawin siyang babae na pinakamasaya sa mundo. Pero Clara, na may kapatid na tulad mo, ay siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Salamat. Ano pa ba ang tungkol sa'yo na hindi ko alam? Pinatawag ko kayo rito para magpanggap bilang mga magulang ko. Narito ang inyong mga datos, pati na rin ang sa akin. Huwag kang mag-alala, Binibining Herrera. Isasalo namin ito. Hindi. Simula ngayon, Sophie ang itatawag ninyo sa akin. Tungkol sa inyong mga damit, papaukitan ko ang mga iyon para sa inyo. At kailangan ninyong matutunan ang gawi sa hapagkainan. Sa loob lang ng 3 araw, paano namin maaalala ang lahat ng ito? Imposible. Ang natitirang bayad ay ibibigay kapag tapos na ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Binibini.
Sophie, iwanan mo na sa amin. Ah, nga pala, kapag aalis na kayo, huwag ninyong kalimutang magsuot ng sombrero para hindi kayo makilala. Ah, syempre. Oo, oo. CJ, subukan na natin ang wedding gown. Daniel, mukha ba akong maganda? Kumusta? Ang ganda-ganda mo. Ang galing mo talaga. Anong nangyayari? Parang pamilyar kasi sa akin, di ba? Pabayaan mo na ako, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Naglalaro lang kami, wala nang iba. Okay. Daniel, pakiusap ko sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Ikaw lang ang meron ako. Daniel Vega. Tingnan mo ako. Sino ang iniisip mo? Daniel. Ah, Pero bakit ang putla mo? wala yon. Sa totoo lang, di ako masyadong maganda ang pakiramdam. Sophie, kung gusto mo yung suot mo, kunin na natin yan. CJ, May kailangan akong saguting na tawag. CJ. Ano nang ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makita sa damit pangkasal. Sofa, talaga bang napag-isipan mo itong mabuti? Hindi karapat-dapat sa'yo ang kapatid ko. Kung hindi ka aalis ngayon, baka bumalik na si Daniel anumang oras. Paano kung ikaw ang gusto ko? Nagbibiro ka ba? Pakakasalan ko si Daniel Vega. Sofa, kahit ano pa ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ang gusto ko, hindi mo kayang ibigay sa akin. Si Daniel lang ang makakapagbigay niyon sa akin. Basura siya. Mahal ko siya. Naku, Sophia. Huwag mong kalimutan ang iyong layunin. Alam ko na, mahal ko. Pero, ang problema, ayaw ng nanay ko na. Tayo ay magpakasal. Kahit magpatiwakal ka sa isang gusaling tukod langit, wala ring mangyayari. Tama ba? Makinig ka, may imumungkahi ako. Magkita tayo mamayang gabi sa dati nating lugar. Babayaran kita ng maayos, okay? Maging mabait ka, ha? Dumating na ang iyong parusa. Nako, ito na ba ang malaking bagay na pinabantayan mo sa akin? Nakakadiri talaga. Hoy, at ngayon, ikaw ay nakangiti pa. Ang iyong kasintahan ay nagtaksil sa iyo. At ngayon, ikaw ay naglakas loob pang ngumiti. Ang gusto ko talaga, magloko siya. Ang ganda ng video. Itatago ko ito ng parang kayamanan. Sophie, nakapagpareserba na ako ng restaurant. Nandito na ba ang mag-asawa? Nandito na sila. Ipinadadala ko sa iyo ang lokasyon. Sabi sa akin, ang aking biyenan ay siyentipikong aerospace, at ang aking biyenan ay pianista, kaya pala ang ganda ng tindig ni Sophie. Nako, namana niya talaga sa inyo. Si Sophie naman, magaling talaga siya sa sarili niya. Ipinagmamalaki naming mag-asawa ang aming anak, na napakagandang anak. Oo, ilang taon na kaming nakatira sa Bill area, kaya hindi namin gaanong naalagaan si Sophie. Naalala ko, sinabi dati ni Sophie, na nasa ard niya ang mag-asawa. Nagkamali ba ako? Nanirahan din ang tatay ko sa Bilaria ng ilang panahon. Karaniwan siyang abala sa kanyang mga pagsasaliksik. Oo. Eksakto.
Ang aking mga biyenan ay galing pa sa malayo. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pagbiyahe. Ang ating dalawang pamilya. Bakit hindi natin ituloy ang kasal sa lalong madaling panahon? Sang-ayon ako. Ganoon din ang iniisip ko. Saan kayo nagstay? Ako na ang maghahatid sa inyo mamaya. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa paghatid sa mga magulang ko. Narito ang natitirang bayad. Ingatan mo iyan. Huwag muna kayong babalik sa lungsod Simoy. Ha? Oo. Hindi mo ba balak dalhin ang iyong mga magulang para makita ang tahimik na loob? Anong ginagawa mo rito? Nagkataon lang, ang hotel na ito ay sa aming kumpanya. Dito nagstay ang iyong mga magulang. Well, alam mo. May mga pending na bagay ako sa Research Institute at ngayong gabi na mismo ay aalis na ako sa eroplano. Ang Ginoo ay hindi Herrera. Ang apelyido ko ay galing sa nanay ko, ang batang Daniel Vega. Nandyan na ang aming sasakyan, kaya una kong ihahatid ang aking mga magulang. Sofa Herrera. Ikaw mismo ang nagtaksil sa sarili mo. Binibini Herrera. Ito ang mga regalo sa kasunduan na ipinadala ng pamilya Vega. Kung may kulang pa po kayo, Binibini Herrera, sabihan niyo lang po kami. Wow, ang dami naman. Ipagpaumanhin mo sa akin kay Senor Vega. Ipinadala po ito sa inyo ng batang si Marcos Vega. Si Marcos. Alam mo namang isang palsong sosyalidad si Binibini Herrera, tapos padadalhan mo pa ng napakaraming regalo? Mag-aasawa na siya. Hindi na siya pwedeng laging umarkila ng damit. Kailangan niya ng sarili niyang disenteng mga damit. Kung gusto mo si Binibini Herrera, dapat ibunyag mo ang katotohanan tungkol sa kanya. Saka, magkakaroon ka ng pagkakataon. Gusto ko siya, pero ang pinakagusto ko ay ang kanyang kaligayahan. Kung ito ang gusto niyang abutin, edi hayaan mo siya. Sige, Bantayan mong mabuti ang aking kapatid sa mga susunod na araw. Baka may gawin siyang kalokohan. sige. Ganito ba talaga ang totoong masaya? Marcos, lasing na lasing ka na. Sasamahan kita pa uwi. Hayaan mo akong mag-isa. Sofa Herrera. Magpapakasal na siya. Hindi ka pa ba sumusuko? Ay, ikaw pala. Ano ba ang espesyal kay Sofia Herrera at nagkaganito ka? Ano ang sinasabi mo? Nakita ko ang tunay na ina ni Sofia Herrera. HM, ang kapal ng mukha mo. Mukhang maayos ang buhay mo sa lungsod Simoy A. Si Lizo, yung nasa pasukan ng baryo, sabi niya nakita ka raw niya nang nangongolekta ng basura. Akala ko nagkakamali lang siya. Hindi akin ang bahay na ito, ha? Inuupahan ko lang ito. Kahit hindi sayo, nakakapag-upa ka ng ganito kalaking bahay sa loob ng isang taon. Hindi naman siguro pangit ang kinita mo, di ba? Ha, nakalimutan ko. Si Clara naman, kalahating taon nang hindi tumatawag sa akin. Kahit €1, wala akong natatanggap. Para mamatay ako sa gutom. At ikaw, may mukha ka pang banggitin si Clara? Patay na si Clara. Anong sinasabi mo? Hindi pwedeng si Clara. Kung sakaling hindi na niya ako padadalhan ng sustento, ikaw ang magpapadala sa akin ng 10,000 kada buwan. At may mukha ka pang banggitin si Clara? Patay na si Clara. Ni hindi ka man lang nag-abalang magtanong. Wala ka bang konsensya? Alam kong hindi patay si Clara. Gawa-gawa lang itong palabas ninyong dalawa. Ayaw nyo lang talagang magbigay sa akin ng pera. Walang utang na loob. Makinig ka. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, isusumbong ko ang lahat. HM. Kung may natitira pang kahit katiting na hiya sa iyo, lumayo ka sa akin. Huwag ka nang muling magpakita sa buhay ko. Lumabas ka. Ano? Lumabas ka. Ano? Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Marcos Vega. Ikaw pala ang nobyo ni Sophie. Ay, halatang halata ang yaman mo. Diretso na ako. Hindi naman ako humihingi ng marami. Ang regalo sa kasunduan ni Sophie. Tumahimik ka. Umalis ka na rito.
Nanay mo ako. At bakit mo ako pinalalayas? Nanay mo ako. Napalayasin mo ako. Ay kawalang galang sa akin. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Umalis ka na nga, hindi kita kilala. Wala kang puso. Pinaghirapan kitang palakihin. Ganito ba ang trato mo sa iyong tunay na ina? Hoy, kayong dalawa. Huwag kayong makialam. Lumabas kayo. Seryoso ako sa sinasabi ko. Si Sofia Herrera ay isang mapagkunwari. Wala siyang pera. Peke ang lahat sa kanya. Peke. Kasinungalingan ang lahat. Umalis ka at huwag ka nang bumalik kailanman. Sofa Herrera. Bitawan mo ako. Nakita mo ang lahat, di ba? Siya ang aking tunay na ina. Wala akong iba kundi isang daga sa imburnal. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Malinaw na nakita mo. Narinig mo rin. Ni hindi man lang ako isang mayamang babae. Ako ay isang palsong sosyalidad. Ako ay isang mangangaso ng yaman. Ako ay makasarili, sakim, at ako ay mapagkunwari. Maging ang aking tunay na ina ay itinatakwil ko. Ito ang Sofa Herrera na akala mo'y kilala mo. Ito ang tunay na ako. Gusto mo pa ba ako? Ano? Kahit ano man ang itsura mo, gusto pa rin kita. Sofa. Gusto kitang mahalin ng totoo. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Pasensya na. Pasensya. Hindi ko sasabihin kaninuman. Pero gusto kong malaman mo. Kahit ano pa ang pinanggalingan o kalagayan mo. Ikaw ay isang babae na napakagaling. Salamat. Ang totoo, pumunta ako rito ngayon. Para ibigay sa iyo ang iyong mga regalo sa kasunduan. Nais ko ang lahat ng kaligayahan para sa iyo. Ito ang mga sketch na aking dinisenyo. Sinabi mo sa akin na gusto mo raw makita si Clara na suot ang mga alahas na ikaw mismo ang nagdisenyo para gawin siyang pinakamasayang babae sa buong mundo. Kung hindi lang dahil sa paghihiganti. Baka nagustuhan na kita. Marcos Vega. Salamat sa'yo. Clara. Bukas ay pakakasalan ko si Daniel Vega. Aalisan ko siya ng lahat. At ibabaon sa kahirapan at kahihiyan. Clara, maligayang pagpapakasal. Napakasaya ng araw na ito, pero wala ang aking mga biyenan. Nakakalungkot. Sobrang abala sila sa trabaho. Padadalhan ko sila ng mga litrato. Sige. Sofia Herrera. Sa huli, isa ka lang sosyalidad. Baka naman pati ang mga alahas na suot mo sa iyong kasal ay peke. Ako mismo ang nagdisenyo nito. Baka hindi ko lang maintindihan o sobrang kuripot mo. Daniel. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sofia Herrera ay isang manloloko. Totoo, mukhang walang halaga ito. Sophie, sa isang napakahalagang okasyon, bakit hindi mo pinili ng mas maingat? Gusto na gusto ko ang outfit ko ngayon. Wala ba kayong pera para bumili ng mga bagay na may tatak? Ako ang nagregalo ng kwintas na yan. Sinasabi mo bang mura ito? Hindi, talagang hindi. Marcos, lahat ng pinipili mo ay ang pinakamaganda. Kapag ikinasal na si Sofa kay Daniel, magiging tunay na Vega na siya. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na pagtawanan siya muli, kayong lahat ay hindi nirerespeto ang pamilya ko. Daniel. Marcos, dahil nagpasya ka ng pakasalan siya, dapat mong tratuhin siya ng maayos. At sa isang event na ganito, lalo mo siyang protektahan.
Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal namin ang isa't isa ni Sophie. Hindi magagalit si Sophie sa isang simpleng bagay na ganito sa akin. Tama ba? Siyempre. Paano ako magagalit sa isang kalokohan na ganyan? Ano yan? Ay, tunay na gago ang lalaking to. May girlfriend na, nakikipag-flirt pa sa iba. Nako, paano naging ganyan si Marcos? Hindi pwedeng mangyari yan, nakakadiri, at si Marcos pala ay ganyan. Marcos, paano mo nagawang gawin ito sa akin? Hindi ganyan, Sophie. Hayaan mong magpaliwanag ako. Peke ang video na yon. Pero ikaw talaga ang nasa video. Paano naging peke yon? Sino ang nagpatugtog? Patayin mo na. Daniel, ayaw mo bang pakasalan ako? Sophie, ako ang nagkulang sa'yo. Huwag mo akong iwan. Pakiusap ako. Kung gusto mo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sophie, ako, nakaluhod akong nagmamakaawa sa'yo. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Sophie, Pumasok ka na, pakiusap. nakikiusap ako sa'yo, Sophie. Daniel. Akala mo ba'y walang bahid dungi si Sofia Herrera? Magkapareho lang kayo. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Peke ang mga magulang ni Sofia Herrera. Ang totoo niyang ina ay isang tunay na linta. Sophie. Sophie, nako, ikinasal ka nga talaga. Hala. Nako, ang ganda naman ng lugar na ito. Magkano ang regalo sa kasunduan? Ikaw ang magiging asawa ni Sofia Herrera. Kitang-kita namang isa kang binatang mayaman. Anak kong Sophie, ang regalo sa kasunduan ay hindi bababa sa 1,000,000. Para sa iyo, maliit na halaga lang iyan, di ba? Sophia, ano ang ibig sabihin nito? Anak ka ng sino? Sino siya? Sino pa ba ako? Ako ang tunay na ina ni Sofia Herrera. Tingnan mo. Nag-oorganisa ng pista ng kasunduan. At hindi man lang ako inimbita. Sophia, magsalita ka na. Sino ba talaga siya? Sino pa ba? Siya ang tunay na ina ni Sofia Herrera. Sofia, sa ganyang ina, talagang nakakahiya ka. Hindi ko siya kilala. Ano ang sinasabi mo? Ako ang tunay mong ina. Paano mo ako itatatanggi? At sino ka para sabihin ikaw ang kanyang ina? Marcos, Naniniwala ako sa lahat ng sasabihin mo. Pero ako, Kahit sino ang magtangkang saktan ka, wala iyon sa'yo. Sophia, sabihin mo sa akin ngayon din kung ano ang nangyayari dito. Hindi ako magpapakasal sa isang nagpapanggap, nakakahiya. Gusto mo ba talaga siya, o ang posisyon niya lang ang habol mo? Iniisip ko rin ang dangal ng Pamilya Vega. Hindi papayagan ng Pamilya Vega na pakasalan ko ang isang tao na hindi kapantay ko. Maniniwala ka ba sa sinumang lumitaw, at magsabi ng kasinungalingan, ng basta-basta? Daniel, nasaan ang isip mo? Marcos, hindi ka pwedeng kumampi kay Sofia. Ang mandarambong na iyon, ang talino mo. Paano kanya nagawang lokohin ng ganoon? Siya. Iyan ang mandarambong. Hindi ako mandarambong. May ebidensya ako. May ebidensya ako na ako ang tunay na ina ni Sofia. Marcos, naririnig mo ba? Sabi niya may ebidensya siya. Siyempre naman. Mga litrato. Makita ng lahat. Mga litrato. Ito ang litrato ni Sofia noong bata pa. Kasama ko. Gagawin ba ng isang tunay na ina, na sirain ang litrato niya kasama ang sarili niyang anak, ng ganito? eksakto. Sinira mo iyon para itago ang mga bakas ng pag-edit. Sophie, paano mo matatanggihan ang sarili mong ina? Ang sama ng kapalaran ko. Nagkaroon pa ako ng 2 walang silbi na tulad ninyo. At ngayon, ano ang gagawin natin sa pera? Bakit ba napakasama ng kapalaran ko sa'yo? Papatayin kita. Tigil na! Nakikiusap ako sa'yo! Tigil na! Tama na. Kailangan ko ba kayong ipagbili para makakuha ng pera? Array, may utang pa ako ng mahigit 600 euro. Lubog na ako. Ha, lalabas ba kayo para humanap ng pera para sa akin? Napakabata pa ng aking nakababatang kapatid. Bata pa lang siya. Pupukpukin ko kayong dalawa. Hindi ikaw ang aking tunay na ina. Hindi mo karapat-dapat maging ina ko. Marcos, paano kung magpapa-paternity test tayo? Oo,
Ang paternity test, iyon ang magpapatunay ng walang pag-aalinlangan, na si Sofia ang aking anak. Tatawag ako sa ospital ngayon din. Hindi na kailangan. May sarili akong doktor. Hindi ka ba natatakot, Sofia? Sa huli, ang walang ginagawang masama ay walang dapat katakutin. Hindi na kailangan. May ebidensya ako. Si Martha Rojo. Kilala ko siya. Madalas siyang suki sa aming kasino. Gusto niyang mandaya at mangikil. HMP. Ano ngayon? Ngayon ba, nagmamandaya na siya sa mga mamahaling hotel tulad nito? Isa siyang tunay na manloloko. Imposible, napatunayan ko na. Siya ang ina ni Sofia Herrera. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Binibini, Ginoo, huwag kayong padaya sa kanyang pagpapanggap na inosente. Sa aming kasino, kilala siya bilang isang notaryang di makabayad. Ang dami-daming kalokohan ang ginawa niya, at mga ganoong bagay. Napakasama ng reputasyon niya, alam naman nating lahat yan. Anong sinasabi mo? Hindi kita kilala. Paano mong hindi ako kilala? 6,500 euro pa ang utang mo sa akin. Kung hindi mo babayaran, tatawag ako ng pulis. Huwag. Huwag kang tatawag ng pulis. Bawi na ako. Sofia Herrera, walang utang na loob ka. Pagbabayaran mo yan. Hello. Sophie, pasensya na. Nagkamali ako sa paghusga sa'yo. Kung ayaw mo sa kanya, may ibang gusto sa kanya. Sumama ka sa akin. Daniel, pinapatawad kita. Ituloy na natin ang kasunduan. Ganito kanya pinagtaksilan at magpapakasal ka pa rin sa kanya. Pinagtaksilan niya ako. Kaya hindi na ako pwedeng magpakasal sa kanya. Anong nakikita mong mabuti sa kanya? Lahat. Marcos Vega. Gusto mo ako, di ba? Hindi ba si Daniel Vega ang gusto mo? Ano pa ang saysay ng pagtatanong niyan ngayon? Isasama mo ba ako? Ano? Kapag tapos na ako sa lahat ng ito, isama mo ako. Pangako ko sa'yo. Kahit saan ka pumunta, susundan kita. Narinig ko na ang batang Vega ay may gulo sa babae. Palihim, may itinatag siyang harem. At ang mas masahol pa, nagkaroon ng malaking eskandalo sa kanyang mismong pista ng kasunduan. Nakakahiya talaga. Sa gulo na ito, ang kanyang posisyon bilang direktor general, siguradong mawawala sa kanya. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Kapag narinig ko pang pinag-uusapan ninyo ako, paalisin ko kayong lahat, labas. Ako pa ang gusto mong tanggalin? Sa tingin ko, ang batang Vega ay nakasabit na sa leeg ang lubid. Teka, ulitin mo nga, walang puso. Papa, pero sila. Hanggang ngayon, may mukha ka pang humarap dito? Tatay. Huwag mo akong tawaging tatay, hindi ka anak ko. Tatay. Puro peke lang ang nasa internet. Pinatawad na ako ni Sophie. Akala mo maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Sasabihin ko ng malinaw sa'yo. Mula ngayon, kalimutan mo nang makialam sa mga usapin ng kumpanya. Umalis ka na ngayon din. Tatay, ikaw, huwag mo akong tratuhin ng ganyan, pakiusap. Alam kong nagkamali ako, talagang alam ko. Hindi ka pa umaalis? Nag-aantay ka bang tawagan ko ang seguridad para paalisin ka? Tatay, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Tatay, hayaan mong magpaliwanag ako. Tatay. Huling-huli na. Anong ginagawa mo dito? Sophie, may kumuha ng mga video mula sa handaan ngayong araw at ipinost sa internet. Paano nangyari ito? Hindi ko rin alam. Sophie, ikaw lang ang makakatulong sa akin dito. Anong magagawa ko? Ikaw ang nobye ko. Kung maglakas loob kang humarap at linawin ang mga bagay sa publiko na ikaw lang ang nasa isip ko at wala akong ibang iniisip na peke lang ang mga video na yon, maniniwala sa akin ang lahat. Huwag kang mag-alala.
Tutulungan kitang ayusin ito. Sophie, ang bait mo talaga. Gago, hintayin mong lubusan kitang gibain. Sophie, ikaw ang taong pinakamahalaga sa akin. Ngayon, inimbita ko ang lahat ng reporter sa lungsod. Kailangan mong patunayang ako'y inosente. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko ang buong katotohanan. Binibini Herrera. Narinig ko na ang press conference ngayon ay para linisin ang pangalan ng batang si Daniel Vega sa mga chismis tungkol sa kanyang mga relasyon. Totoo ba ang mga chismis na yon? Lahat ng sinasabi nila ay totoo. Sofia Herrera, anong ginagawa mo? Hindi pa tapos. Sinira ni Daniel Vega ang buhay ng maraming babae. Ito ang mga larawan ng mga babaeng niloko niya na nagpakamatay o nagpakamatay. May kumakalat na chismis na magulo ang personal na buhay ni Daniel Vega, pero hindi ko inakala na maraming kabataan ang ikinamatay niya. Patayin mo yan. Ano ba itong kalokohan? Patayin mo, patayin mo. Ito ang mabuting anak na pinalaki mo ng maayos. Hindi ganoon. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Malaking pagkakamali lang ang lahat, kasinungalingan yan. Daniel Vega, kapag sinasabi mo ang mga bagay na yan, hindi ba nabibigatan ang konsensya mo? Sofia Herrera, ano ba ang gusto mo? Hindi kita kailanman sinaktan. Tingnan mo ako sa mata. Talaga bang hindi mo ako kilala? Ikaw. Hindi kaya. Sofia Herrera. Huwag mong kalimutan, asawa ka ni Daniel. Paano ako magiging asawa ng gago na ito? Ang apelyido ko ay Herrera. Sofia Herrera. Ako ang kapatid ni Clara Herrera. Ano ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Peke ang mga larawang ito. Gusto niyang sirain ako. Dinaya mo si Clara at itinulak mo siyang magpakamatay. Daniel Vega. Hindi pa dumarating ang parusa mo. Pero magbabayad ka para dito. Kaya pala sinadya mong lumapit sa anak ko, lahat para umabot sa araw na ito. Ako. Ganun nga. Lahat ng ginawa ko ay para makarating sa araw na ito. Sinira ni Daniel Vega ang buhay ng maraming babae. At kahit hindi siya parusahan ng batas, ako ang bahala para makita ng lahat ang tunay niyang mukha. Ikaw ay makasarili, malibog, mapagkunwari at sakim. Dahil sa sarili mong kapakanan, itinatapon mo ang buhay ng tao. Si Daniel Vega ay isang tunay na halimaw. Dati ay may chismis na ang pamilya Vega ay may magandang pagpapalaki, ha? At ngayon, tingnan mo ito. Sofia Herrera, puta, paano ka nang ahas na gawin ito sa akin? Dapat namatay ka na lang tulad ni Clara. Daniel Vega, bitawan mo siya ngayon din. Marcos Vega, anong ginagawa mo dito? Anak. Anak. Malinaw na sa akin ngayon. Matagal na kayong dalawa sa gulo, tama ba? Ngayon, ginawa ninyo ang palabas na ito. Ang gusto ninyo lang ay talikuran ko, ang mana ng pamilya Vega, tama ba? Ang reputasyon ng pamilya Vega, iyong hinayla sa putikan. Simula ngayon, hindi ka na anak ko, tatay. Ano ang sinasabi mo, tatay? Ako ang sarili mong anak. Ikaw ay isang kahihiyan. Hindi mo karapat-dapat ang aming apelyido. Mahal, hindi mo pwedeng sabihin iyan. Siya ay laman ng aking laman. Dahil lagi mo siyang pinagbibigyan, iyong pinalaki ng labis, kaya siya ay napakawalang hiya. Ikaw ang sumire sa kanya. Daniel Vega. Nakagawa ka ng panggagahasa sa pamamagitan ng panlilinlang. Tinawagan ko na ang pulis. Maghanda ka sa pagharap sa hustisya. Imposible. Ako ang tagapagmana ng Grupo Vega. Walang sino man ang may lakas ng loob na hawakan ako. Ikaw ay basura. Sumama ka sa akin. Daniel Vega, ikaw ay basura. Ikaw ay malandi. Ikaw ay basura. Isang halimaw.
dumating na ako. Clara. Sa wakas, naganti na kita. Sofa. Malaya ka na. Salamat. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Dapat, ikaw ang pasalamatan mo. Ang paghihiganti mo kay Clara ay dahil sa iyong talino at tapang. Dumating na rin ang araw na ito. Mula ngayon, hindi na kita pahihirapan at wala nang makakapanakit sa iyo. Sophie, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong protektahan ka? Pero ikaw ang Batang Vega. Ang tagapagmana ng Grupo Vega. Ako ay isang palsong sosyalidad lamang. Isang mangangaso ng yaman. Tutu. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamakinang. Sophie, gusto mo bang pakasalan ako? Alam kong ikaw talaga si Linda. Ang singsing na ito ay iyong dinisenyo at ginawa. Sinusumpa ko. Mula ngayon, ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Walang makakapagtabing sa iyong talento. Sa buong lungsod Simoy, sa buong bansa, at maging sa buong mundo, magkakaroon ka ng iyong lugar. Ang disenyador na si Sofia Herrera, 3 araw na ang nakalipas ay nagwagi ng World Design Competition ng gintong medalya at naging pinakabatang disenyador. Ayon sa mga ulat, ang dakilang disenyador na si Herrera ay walang iba kundi ang disenyador na matagumpay sa ibang bansa, ang disenyador na si Linda. Sofia Herrera. Binibini Herrera, maaari ba kaming bigyan ng interview? Ang kanyang mga obra ngayon ay walang katumbas na halaga. Siya ang pinakamahusay na disenyador sa buong bansa at sa buong mundo. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang kanyang mga karanasan sa landas na ito na kanyang tinahak? Sasabihin ko na. Kahit na ang landas patungo sa mga pangarap ay puno ng mga hadlang, kailangang lampasan ang mga ito upang makamit ang pag-asa. Sophie, Clara. Pumunta ako rito para makita ka. Sa wakas, naghiganti na ako para sa iyo. Natupad ko na ang pangarap ko. Nakita ko na ang kaligayahan ko. Clara. Sinusumpa ko. Palagi ko siyang pakikitunguhan ng mabuti habang buhay. Lampas ka na sa pagsubok. Ikaw ay magiging tatay. Magkakaroon na tayo ng anak.